Tinayaan ninyo tumakas. Di ba kabilin-bilinan ko? Iligpit nyo na yan. Boss, pasensya na. Matinig si Rigor, boss. Vicky, magsalita ka. Ano ba talaga ibig sabihin nito? Buntis ka ba talaga? Oo! Eh, malinaw yung marka nito, di ba? Ibig sabihin niya, negative. Eh, hindi naman sa akin yan eh. Kay Cecil ang pregnancy test na yan. Ha? Mommy, I'm scared. Bakit ba kayo nakakaramdam ng ganyan? Eh, magbabakasyon lang tayo sa farm. Ang hindi nagdrama-drama ninyo kanina doon. Kapag sumuway kayo sa gusto ko, ililigpit ko kayo isa-isa tulad ng ginawa ko kay Rigor. Hindi ako pwedeng maabutan ni Rigor. Anak natin ang pinag-uusapan kung paano tayo makakabuo ng pamilya, Vicky. Hindi mangyayari yan kung wala tayong anak. Hindi mawawala sa'yo ang baby mo. Nandito lang siya. Yung Rigor na yan, din talaga siya titigil hanggat hindi niya hahabol yung mga bata. Pati ako kinalaban niya. Anong balak mo? Dadalhin mo si Rigor sa akin at sa susunod naming paghaharap, ako na mismo maglilibig sa kanya ng buhay. Victoria, pasensya ka na. Ngayon ako tumawag ulit sa'yo, ha. Nawala kasi yung cellphone ko, eh. Rigor, saan ka ba nagpunta? Alam mo bang napudpud ng mga daliri ko sa kakakontak sa'yo? Gusto lang sana kitang kamustahin, pero... Victoria, hindi pa ako pwede makipagkita sa'yo, eh. May mahalaga pa dapat akong gawin. Rigor, kailangan natin magkita ngayon. Importante rin ang pake ko sa'yo. Nagmamakaawa ko. Victoria, hindi pa talaga pwede. Buhay ang nakataya dito. Kailangan nila yung tulong ko. Eh, paano ako? Kailangan din kita, Rigor. Akala ko pa sabi mo sa akin na mahal mo ko. Di ba? Kaya gusto ko patunayan mo yun. Kung mahal mo talaga ako, makikipagkita ka sa akin ngayon din. Mahal kita, Victoria. Pero hindi pa ako pwede makipagkita sa'yo. Kapag naayos ko to, pangako makikipagkita ako sa'yo, ha? Sige na, kailangan ko ng baba to. Miss? Rigor! Rigor, kailangan natin magkita ngayon na! Nagmamakaawa ako, Rigor! Sino si Rigor? Bakit kailangan makapagkita sa kanya? O bukas ha, agahan ninyo ang gising. Mamimingwit tayo ng tilapia at saka bangos. Okay? Puntahan mo si Libay. Sabihin mo kakausapin ko siya. Tapos ano yung narinig ko na marami raw namantay ng manok sa poultry natin. Mga anak, ano ba kayo? Bakit niyo masyadong pinapahalata naman kay Tito Efren yun na parang ayaw niyo sa kanya? Umi-effort na nga yung tao para mapalapit sa inyo. Tapos kayo parang wala kayong gana. Bigyan niyo naman siya ng tsansa. Sino si Rigor? Siya yung boyfriend ni Cecil. Ito kasi si Cecil, iyak nang iyak eh. Kaya naisipan kong tawagan si Rigor para makipagkita sana sa kanya dahil gusto ko sana siyang kumbinsin na huwag iwanan si Cecil. Vicky naman, bakit kailangan mo pang gawin yan? Sige, hindi ko na lang itutuloy kung ayaw mo. Pasensya na. Hindi ko na gagawin. Huwag ka na magalit. Kasasabi ko lang sa'yo, di ba? Huwag mo nang pakialaman yung problema ni Cecil. Alam niya nang ginagawa niya. Hayaan mo na lang siya. Sorry, hindi na mauulit. Sorry talaga. Dahil dyan, ako sasama sa'yo sa pag-ultrasound mo bukas. Huwag mo na si Cecil, magpahinga na tayo. Ha? Sandali. Di ba napag-usapan na natin yan? Si Cecil lang sasama sa akin bukas. Mommy, you don't understand. Ako hindi niyo naiintindihan. Ginagawa ko ang lahat. Iniisip ko yung kapakanan ninyo. Yun ang hindi ginagawa ng daddy ninyo. Alam mo, Vicky, sa totoo lang, napupuno na ako sa mga dahilan mo eh. Ako ang asawa mo. Ako ang tatay ng bata. Bakit sa iba mo gusto magpasama? Wala namang ibang ibig sabihin na magpapasama ako kay Cecil eh. Eh kung wala pala,
Eh bakit para kang takot na takot? Alam mo, Vicky, kung tatanggihan mo ako ngayon, iisipin ko talaga na meron kang tinatago sa akin. At yun ang aalamin ko kung ano. Hindi. Wala akong tinatago, Froilan. Sige, payag na ako. Ikaw ang sasama sa akin bukas. Huwag niyo natin itong pagtalunan, ha? Sige. Pahinga ka na. Sunod ka na lang sa akin. Maano pa tayo bukas. Anong ginagawa mo rito? Asan ang mga bata? Wala sila dito. Huwag ka dito. Uy! Hoy! 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 Trespassing ka dito, ah! Yasin! Fel! Uy! Tigilan mo nga ako. Tigilan. Alam kong kasabot ka ng demonyo mong amo. Pero hindi niyo ako mapipigilan. Kaya ilabas niyo na ang mga bata. Dahil alam kong tinatago niyo sila dito. Hindi ko na alam kung paano itatago kay Froilan ang lahat, Cecil. Pinagdududahanan niya talaga ako eh. Parang daig ko pa yata ang bibitahin bukas ng dahil sa ultrasound na yan. Bes, kung umamin ka na lang kaya, mas mabuti nang unahan mo si Froilan kaysa mabuking ka pa niya, di ba? Hindi pwede. Sigurado akong isusumpa ako ni Froilan kapag malaman niya ang totoo. Hindi niya matatanggap na hindi ako buntis. Paano kung iwan niya ako, Cecil? Paano hindi ko kaya? Alam mo, kung mahal ka niya, maiintindihan naman niya eh. Matatanggap niya na ginawa mo lang yun kasi mahal mo rin siya. Sabihin mo, magtaray na lang kayo ulit. Sundin niyo yung sinabi ng doktor na magbakasyon kayo hanggang sa mabuntis ka. Hindi ko na alam gagawin ko. Hirap na ako sa sitwasyon ko eh. Hindi ko na alam kung dapat ba akong umamin, pero ayokong umamin. Pero hirap na rin ako sa kakatago. Obviously, dinala tayo dito ni Tito Efren para itago. Inilalayo niya yata tayo kay Daddy eh. Tapos si Mami parang nagiging sunod-sunuran na rin sa kanya. Parang nga talagang nangyayari ulit yung nangyari kay Daddy. Kung si Ate Vicky napaikot niya si Daddy. Ngayon naman si Mami napapaikot ni Tito Efren. Tapos tayo ganun ulit. Dating gawi. Hindi tayo pwedeng kumibo. Hindi tayo makapagsalita dahil sa takot. Paano na tayo? No one will save us here? I wish Superman is here to save us. Baka nga si Kuya Rigor na lang yung makapagligtas sa atin dito eh. Kaso, parang imposible na masave niya tayo dito. Kasi baka napahamak na siya eh. Sinabi na ilabas niyo yung mga bata eh! Rigor, huwag kang sumisigaw dito. Pakiramdam mo pag-aari mo tong farm? Ha? Alam mo kung ako sa'yo, aalis na ako para Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakikita yung mga bata. Kaya ilabas niyo na sila. Kahit halugugin ko pa tong buong farm, wala akong pakialam at hindi niyo ako mapipigilan. Kaya mo nga lugugin? Alam niyo, mabuti pa pumasok na lang tayo sa loob. Baka hinahanap tayo dun eh. Kuya, teka lang. Kuya, ayoko pang humarap kay Tito Efren eh. Kuya, baka mamaya saktan na naman niya tayo. It will hurt us. Papa Jesus, please help us. Magpadala po kayo ng tulong sa amin.
Justin! Wala nga sila dito! Narinig niyo ba yun? Parang may tumatawag sa atin. Ano? Sino kaya yun? Tara, lapitan natin. Tara. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Ako sinungaling? Hey! Kung ayaw mo talagang maniwala, Justin siya! kung ayaw mo talagang maniwala, sige, pumasok ka sa bahay. Halugugin mo yung buong bahay. Para lang mapatunayan mo na naghahanap ka sa wala. Rigor! Justin! Hoy! Faye siya! Hoy! Mickey! Huwag kang sigaw ng sigaw! Ma'am Olivia! Ano ba? Sabi sa'yo eh. Sa taas. Gusto mo? Justin! Faye! Ilang beses ko ba sasabihin? Mickey! Justin! Faye, nasan kayo? Wala nga! Ulit mo naman eh. Mickey! Siya! Kuya, iba na to kaysa sa dating farm? Mukha. Pero parang dami ng properties ni Tito Efren. Ano? May nakita ka? Pero imposibleng wala sila dito. Hindi imposible yun, Rigor. Mayaman ang boss ko at maraming bahay. Meron siyang bahay sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa Tagaytay, sa Batangas, sa Cebu, sa Davao. Pero dahil hindi mo ko pinapaniwalaan, ay, sige, isang haluglog pa sa loob ng bahay. Ulitin mo. Bahala ka na dito sa bahay, iwanan na kita. Ay, pero, Rigor, huwag kang magnanakaw, please, ha? Oh, sige na. Doon sa ilalim ng piano, tingnan mo. Baka nandun. Mga bata! Kuya Jun! Kuya Jun! Ano? Natanong ko kasi kayo kanina eh. Kaya tinawag ko kayo eh. Anong ginagawa niyo dito? Dinala kami dito ni Tito Efren eh. Alam ko, bihira siya pumunta dito eh. Doon siya madalas sa kabilang farm. Kung saan doon kayo dati tumira. Dito kasi, inaalagaan mga baboy at saka mga kabayo. Bakit kaya dinala dito ni Sir Efren? Oy, Jun, tara na. May problema pa tayo sa kwadra. Ah, ganun ba? Sige ha, mga bata. Ingat kayo. Mukhang okay naman kayo eh. Kuya Jun, sandali. Baka... Kuya... Faye! Justin siya! Mickey! Ma'am Olivia! Hello? Hello, sir? Shine! Sir, matagal pa po ba kayo? Mag-stuck na tayo dito. Hindi na naman tayo makakaalis. Wala nang tutulong sa atin. Kahit palaligtas si Kuya Rigor, di niya rin tayo maliligtas eh. Nasa ibang farm tayo eh. Hindi niya alam kung nasaan tayo. Raylan, mahal mo ba ako?
Bakit mo naman naitanong yan? Siyempre, kasi... Hindi naman ako perpekto eh. May mga pagkakamali rin ako. Alam ko naman yan eh. Kahit ako siguro, marami rin ako nagawang mali sa buhay ko. Kaya lang, karamihan doon hindi ko na maalala. Mali o tama. Pero alam mo, kasi mula pa lang nagsama tayo, Vicky. Sinikap ko na maging totoo sa'yo. Kahit kailan hindi ako nagsinungaling sa'yo. Kasi mahal kita. Umamin ka na kasi! Nasaan yung mga bata? Saan dinala ng demonyo mga amo? Malay ko. Hindi mo alam? Hoy, Libay. Kapag nalaman kong alam mo kung saan dinala ng demonyo mong amo yung mga bata, babalikan kita dito. Kakatayin kita. Wala akong alam. Wala kang alam? Wala akong alam. Kung gusto mo, halugugin mo ulit yung bahay. Bahala ka na sa buhay mo. Hoy, let's go na. Let's go! Ako rin naman eh. Lahat ng ginagawa ko. Lahat yun dahil mahal na mahal kita. At gagawin ko ang lahat para lang maging masaya ka. Kahit ano gagawin ko para sa'yo. Gusto ko maging perfect ang marriage natin. Noon, nung hindi pa ako buntis, masaya tayo. Kahit tayong dalawa lang. Kahit wala pa tayong anak. Masaya naman tayo nun, di ba? Hayop ka talagang babae ka! Pumuli niyo! Boss, nawala na. Wala man lang kayo nagawa. Walang silbi. Ano ba naman yan? Nag-iisa lang si Rigor, natakasan pa kayo? Ang tatanga naman ng mga bata mo. Hindi naman namin alam na armado kasi. Sir, kung dumating lang po sila lang maaga, baka po naabutan pa si Rigor. Kung kinorner mo sa bahay, hindi na sana nakatakbo yan. Nakalabas pa tuloy. Tama na! Tama na! Palpak na nga eh. Kailangan bumawi ka sa kapalpakan mo. Hanapin niyo ulit. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo nakikita yung hayop na Rigor na yan. Sige na. Reglado. Tara na.
Hindi, Vicky. Masaya lang tayo nung kasi nandito si Shine. Pero nung nawala si Shine, pakiramdam ko may kulang ulit dito sa loob ko eh. Bakit? Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? Magkakaanak na tayo. Sapat na sa akin yan. Simple lang naman akong tao eh. Wala naman ako masyadong expectations. Ang hiling ko lang naman, magkaanak tayo. Kasi yun na lang ang kulang eh. Hindi naman siguro kalabisan na hilingin ko yun, di ba? Ibay, Po. sa tingin mo naniwala si Rigor na wala nga yung mga bata doon sa manukan? Paniwalang paniwala, sir. Tsaka, wala na ba talaga sila makikita dito, di ba? Hindi kabisado ni Rigor, ang pasikot-sikot dito sa farm. Saka yung mga bahay dito, hindi niya alam. Kung sa bagay, mukhang mahihirapan siya makita si Olivia dito. Kung ganon, dito na kami tutuloy. Mukhang hindi na makakabalik ang ulol na yun dito. Libay, ikaw ang gusto kong personal na magbantay dun sa mga bata. Bantayan mo yung bawat kilos nila. Opo. Siguraduhin mo hindi sila makakatakas. Ako po magiging yaya nila. Hindi. Ikaw ang magiging amo nila. Dito lang sila sa farm. Sila na nanay nila. Pero hindi sila magbubuhay mayaman. Sir, papahirapan ko po ba? Tutustahin ko ba? Ikaw nang bahalang gumawa kung anong gusto mong gawin. Gusto mo alilain mo, tusan mo, kung anong gusto mong gawin sa kanila. Basta siguraduhin mo lang na hindi malalaman ni Olivia. Opo, sir. Areglado po, sir. Mami, sinabi niyo po sa amin na you know what's best for us. Naniniwala po kami doon. Sana po whatever happens, sama-sama po tayo. Hindi ako mawawala dito. Hindi ko kayo iiwanan. Mamahalin ko kayo hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Tandaan niyo yan. Napapaliw na talaga ako! Dahil kapag malaman ng asawa ko na hindi ako buntis, hihiwalayan niya ako! At kapag hiniwalayan niya ako, hindi lang ako mapapaliw! Papatay ako! Papatay ako! Magmula ngayon, tutumbasan ninyo ng pawis ang bawat butil ng bigas na pinapakain ko sa inyo. Maliwanag? Lahat tayo rito, mga palamunin. Kaya dapat lahat kayo magtatrabaho. Pati ikaw! Shouting, I don't like you! Di ba? Laban ka? Ha? Eh, paano kaya kung kalmohin kita? Tama na! Makalaban ka ba?